Hello. Hello at kamusta sa inyong lahat? Ito inyong lingkod, si Lakay Laurule. May isa na namang video sa inyo. Kakaiba itong video na ipapakita ko sa inyo. I don't think may makikita kayong ganito na sa YouTube. At kung meron man, please let me know. Kasi gusto kong makakita, hindi pa ako nakita ng isang tao na gumagawa nito. Ito ay pag-identify, pagpapangalan ng mga bawat sasakyan na makita nyo sa daan. Alam nyo, nung kabataan ko, in my 20s, mid-20s, late 20s, nakaugalian ko na pangalanan ng mga sasakyan. Hindi sarili kong pangalan, kundi yung mismong tatak nila. Kung anong klaseng sasakyan sila. Yung kanilang pangalan, make and model. Ganun din kanilang kung anong klaseng sasakyan sila, kung sila ay V8, V6, D8, D6 sa atin, di ba? Pamilya sa inyo. At approximately kung ano yung horsepower nila at kung maaari yung kanilang torque. Naging libangan ko lang yun noon. Nung panahon kasing yun, walang internet. Although, I think merong internet pero hindi ganun kagrabe. Nung time na yun, siguro ang sumisikat ay yung mga pagers at cellphone. Though, wala pa talaga karamihan. Pager nung time na yun. Yun yung panahon na naririnig ko na rin na hindi ko alam kung lang nauna, pero sa atin sa Pilipinas, narinig ko na napakagaling daw natin at talagang lahat merong Nokia phone. Yung text, napakagaling lang mag-text ng ating mga kababayan. Hindi ko yung naranasan, hindi ko yung nakita kasi wala na ako sa Pilipinas. Ngayon, naisipan ko lang na gawin yung video na to para siguro man kakaiba. Maybe maging interesado kayo at hindi natin alam, baka gawin nyo rin at may pasa ninyo sa mga anak nyo. Kasi alam nyo, nung nagkaroon ako ng itong dalawang napakagandang mga anak, napakabait, talino, napakabuti. Si Juniorita at si Bunsuni o Bunsunita. Alam nyo, pag naghihintay kami ng bus, ng school bus noon, kasi kanto lang, kalahating kanto lang, or kanto lang, bus na, school bus. We're very fortunate na dumadaan ang bus dito. At yun na nagsimula ng sabi ko, turuan ko itong mga anak ko. Kaya habang naghihintay kami ng bus, sa kanan namin ay yung main road namin, dumadaan ng mga sakyan na galing sa fully stop na traffic light, yung stoplight, at isang pulutong sila na dumadaan, isang batch, pagkatapos maging from red light to green light, kaya marami yon. At sabi ko sa mga anak ko, okay, i-identify nyo yan. Sa umpisa, medyo, lahat naman sa umpisa, di ba? Mag-umpisa ka sa wala, o sa mahirap nga, nagkakamali sila. Pero mga bata, ang mga anak natin, wag natin underestimate, di ba? Yung memory nila, pagdating sa mga may kailangan silang tandaan. At pasensya na kayo doon sa naiwan yata nila yung yung monitor na yun. Anyway, patuloy ko silang sinasabi pag may dumaang Honda, pag may dumaang Chrysler, pag may dumaang Ford, at kung ano naman, even luxury cars tulad ng Lambo or Lamborghini, Porsche, mga Maserati, at yung mga Range Rover. Sabi ko sa kanila, anong nickname ng BMW? Beamer. Anong nickname ng Mercedes? Benz. Yung mga ganon. Of course, yung aming paborito, we're a family of Chevy, by the way.
Pero hindi yung makabagong Chevy ngayon. Although, every time na mag-release sila ng Chevy, we would look at it. Gusto ko makita kung gaano ang horsepower nun. Pero madalas na-disappoint ako. Pero, ang anak ko, si Mrs., siguro na-influensyan ko, definitely na-influensyan ko. We love our Chevy. Especially the muscle cars and classic cars. Kaya mayroon kaming 32 years old na Chevy Caprice. Although not in perfect condition, mint condition, we loved it. We love it. We love that Chevy. And marami kaming ginawang binild na memory sa sakyan na yun. Dinala namin yan sa lahat ng mga puntahan namin tulad ng Arawa, sa mga norte dito. Every time na dinala namin sa mga lugar kung saan mga lugar na gusto namin puntahan. Madalas kami sa mga norte kung saan nakakita kami ng mga farm. I forgot that name, yung isa. Yung mga market, mga shows. Kaya sa ibang pagkakataon, ipapakita ko sa inyo ang Chevy Caprice, 1992 Chevy Caprice ko, classic. It is one of the I won't call it old. It is old school na. Pero may nauna diyan yung mga tinatawag na box. Ito ang tawag dito, box or square ng panahon yun, mga 80s, 70s, 80s, diba? Nung pumasok yung 90s, naging medyo may kurba na siya. So para siyang bilog. Oh, bilog na nga siya, parang ganon. At sabi nila doon, yate, or big tub. Kasi bubble ang tawag sa nickname nila. Sa ibang pagkakataon sabihin ko sa inyo yun. Pero itong video na to ay may pakita ko sa inyo kung ano yung I wouldn't call it talent. It's just happened na nasanay ko yung sarili ko noon at ipinamana ko yun, isinanay ko mga anak ko noon. Kaya kung makikita ko kayo sa personal at kasama ko ang aking mga si Bunsunita at si Juniorita, ask them kung anong sakyan yun, and there's a very good high chance, 99.99% ma-identify nila yon. Make and model ang goal kong makuha nila, and then familiar sila, na masanay sila sa mga plate number memorization, kasi yun ang talagang ginawa ko sa lugar kung saan ako po nanggaling, which is unfortunately maraming mga madalas ang sa paligid, very common na napapaligiran ng mga, should I say this? Okay, maybe a little bit of parte ng buhay ko ipapakita ko, sasabihin ko sa inyo. Isang chapter ng buhay ko ay nasa paligid ako ng maraming mga gang. And when you have that, yun ang dahilan kung bakit nasanay ako magsabi ng mga kanilang ma-identify mga sakyan, hindi lang hugis at hindi lang kulay. Make and model, alam ko, madali akong makaintindi, madali akong maka-read also, ng may way ako kung paano mag-read ng plate number. For example, kung ang plate number ay I don't know, let's say maybe some other time na yun, okay? Ito mga tinuro ko sa aking mga anak. Nasa proseso pa rin ako ng pagtuturo sa kanila noon, lalo na yung mga in-plate number. Pero pagdating sa make, they can easily identify that or name vehicle. Sabihin nyo na, well, mayroon naman silang logo, madaling intindihin. Well, yeah, that's true. Pero not a lot of kids, iniisip ko kasi kung sinong mga bata ako nakitang meron nun eh. Wala akong nakikita masyado. I don't think may nagtitrain nun. So not a lot of kids know that kind of way or thinking, the way they look at cars, di ba? Kaya I think maganda yun, na not necessary na pero I think maganda yun na ituro sa mga bata para madali na ma-identify, di ba? Will that benefit greatly sa mga bata? I don't think ganun na mangyayari, pero it's good, something na kaya mo, na nandun, di ba? I look at it like learning how to use chopstick, di ba?
You don't really need to know how to use chopstick. You can always ask tinidor. Doon nga pala sa hindi pa nakakapunta sa mga Chinese restaurants or Vietnamese restaurants. Okay, matakot kung alam nyo na hindi mo marunong gumamit ng chopstick. Always ask. They can ask, mag-ask kayo ng tinidor or fork. Madali na ibigay yon. I know how to use chopsticks. Patawin tayo sa chopsticks. Pero hindi ako gamit ko pa rin tinidor. I would still ask for tinidor. Something I think I discussed already nung one time. So napakarami kong videos nung pinapakita ko yung mga Asian food na nandun. Binanggit ko rin kung dahilan kung bakit hindi ako hint siguro kung bakit hindi ako hint lang yun. Chopstick kahit marunong ako. Yun lang. At nandun nga pala ako nakabalik na ako dito sa bahay. At wala nga yung tao dito. Wala ang in-laws, wala ang mga anak ko. Nandun sila sa sister-in-law at brother-in-law ko na magsa-celebrate siya ng birthday sa aking brother-in-law. Happy birthday. Not sure kung babanggitin ko yung pangalan niya dito. Let's call him Eddie. Si Eddie na birthday niya ngayon. Kung binanggit ko yung birthday mo dahil pribado akong tao, hindi ko na muna ilalagay yung petsa. Okay, kamali ako dun. Pero that's fine. That's fine. I will still have to ask him kung okay lang yun. I should be fine. Tapos si Mrs. Parating na siya galing work. Hindi nakakalam, si Mrs. nagwo-work sa Sunnybrook Hospital dito sa Toronto. She's been there for a very long time. Napakatagal na. Kaya sabay na kaming pupunta ron. Kaya nauna yung mga bata. Kaya sabi ko, hey, you know what? Yung ginawa ko habang naglalakad, na sinasabi ko na itong entra, papakita ko sa inyo kung paano ko ma-identify itong mga sasakyan, hindi maganda yung pagkakakuha kasi nakikita lang yung baba, yung Carhartt, tapos nakikita lamang ay yung side. Hindi pa kasi ako marunong ganyan Mahaba yung aking braso, kamay. And so pag hindi ko ayokong extend, nahihiya pa rin ako. Very weird pakiramdam ko. Although alam ko hindi na nakatingin sa akin yung mga tao. Kahit yung mga nasa sakyan na nakatigil. Pero still, hindi ko ma-shake off yung hindi ko ma-shake yung pakiramdam. Kaya yun na lang, siguro. At marami pa akong mga videos na gagawin. Dahan-dahan, nagkakahugis na tong channel ko. I'm sticking to, alam ko mahaba na to, I'm sticking to 15 minutes, 10 to 15 minutes. I don't know kung paano ko gagawin yun. Like a tutorial sa mga sasakyan, sa pag-fix ng kukumpuni ng mga bahay o paghahardin for just 10-15 minutes. I don't know, pero I'll find a way. Alright, hanggang dito na lang at sana mag-enjoy kayo sa susunod na video na to. Itong susunod na to. Yun lang. Again, ingat kayo lagi. At alam kong may bagyo nangyayari ngayon dyan sa northwest of Prairie Land. At itong after a few weeks, katatapos lamang ng bagyo. Hindi katatapos, pero nakinig naman yung bagyo sa maritime. Yun ang sinasabi ko mga hardy people. They're so used to that. So used of those Atlantic na bagyo. And gusto ko makakita rin ng mga taong nagbablog doon. Ano ko, maraming nagkalat pero more concentrate ako dito sa west side at northwest. Pero it's good na may mga kausap ako. Gusto ko rin malaman ang buhay nila doon. Iba-ibang nasa North America tayo, hindi lang iba-iba ang ating buhay, trabaho at pananaw sa buhay, goals. Ganoon din ang environment kung saan tayo environment na ating kinatitirhan, kinalokasyon natin. hirap magtagalog pag tinatagalog ko sa utak ko, tinatagalog ko yung nasa utak kong English Kaya
It's good. It's all good. Stay warm. Kayo yan, ha? At tatandaan nyo na lahat may katapusan. Magiging spring rin, but don't say soon. Makakaranas sa pagtapos ng bagyo ito, mga taga Calgary, Saskatchewan, Manitoba, at yan sa ilang bahagi pa sa Winnipeg. Yung lamig lilipas din. Pero it'll be a little while, pero darating din tayo doon. Kung tatanungin niyo ako, ang petsa dito, kahit warm na sa April, yung guard ko bumababa na talaga, completely bumaba pag pumalo na ang May. Naranasan ko dito May 15, mayroon pang slush, bumagsak yung slush, at marami akong namatay na halaman noon May 15. Pero bihira yon, pero paaring mangyari. Doon naman sa inyo, sa mga Albertans, hindi pa ako nakarating dyan. Ang mga information ko nakuha ko sa aking mga kaibigan dito ng farmers, Saskatchewan, Albertans, mga dating tumira dyan. And they're old, they're in the 70s, they're closing 80s. Okay? So they've seen, kita nila ang buhay. Mas mauna kami sa inyo. Pero katulad ng Marso, magsa-celebrate na kayo, nakikita ko na kayo. Ulitin niyo na may salita na spring na. Abril, nakikita kayo, matutuwa na. Sabihin niyo spring na. Pero again, hopefully around that April, ganun na rin kayo. Naka-record sa inyo na ang sabi sa akin ng aking kaibigan, nung June, may June, pero hindi talaga yun madalas. Mari pa mag-snow. That doesn't mean na, hey, hindi na kayo pwede magtanim, di ba? Kaya learn those kung paano protektahan yung tanim nyo, tulad ng takluban, yung ganon, protektahan. At lagi lang i-check ang app. At yun lang. Ay, talagang matagal na to. Hirap ng maraming memory. Again, take care at padayon, kaibigan. Hey, ito ulit ako. Approaching Kanto, Dufferin at Samor, S-A-M-O-R. A little local street, local road dito sa Toronto. Ipapakita ko sa inyo, siguro upo ko dun sa station na yon. Ito, dali ha. Yan, sa station na yan. So, presahin ko kayo ng konti. Itong ipapakita ko sa inyo ay alam din ng mga anak ko dahil tinuro ko ito sa kanila. Bata pa ako ay marunong ko nang ma-identify itong mga sasakyan. At least yung kanilang make. Yun ang goal. Alright? Sa kanto na yan, pag nag-red light, isa-isahin kong sabihin ang mga pangalan ng sasakyan. Ready? Okay, that's Ford, Infiniti. That's Honda, Nissan, Pontiac, Dodge Caravan, Mazda, Honda, Toyota, Mazda. At yung cup na yun ay Ford and Audi and Nissan. Yung susunod na yan, that is Toyota, RAV4 most likely. Yeah, that's a RAV4. Basic. That's a Dodge Grand Caravan. That is a Dodge Lincoln. I was thinking about either Challenger or Charger. I think that's Challenger. Yung Dodge na ito. Mercedes. And again, that's Toyota Sienna, Honda, and isang Sienna, isang Odyssey. Again, Benz or Mercedes-Benz. Another Toyota RAV4 later version. Honda, those are Civics. Ano pa, itong liliko, Honda to, another Civic. What's going on? Mga liliko dito. So, I hope magandang grades ko sa inyo. Ito naman, of course, we call it Beamer or BMW. I think that's 5 Series.
We call it 5 series, 3 series, 7 series. I love the 7 series, the 735s. Man, I love those full sedan. Itong liliko na ito, of course, that is an Audi. Audi, Chevy, the Chevy Silverado, Toyota Corolla. Hindi ako sasakay ng bus kaya umalis ako. Another, that's Kia, that's Honda, Mazda, that's Ford, Toyota, at Hyundai. They call it Hyundai. Okay, you can call it Hyundai, pero that's Hyundai sa akin. Alright, we can go on and on. Ito yung isa sa mga, I wouldn't call it a talent, pero nasanay na ako na gawin to. That's Jeep, that's Audi, that's Toyota, another Ford, Toyota, doon sa dulo na yon, that's Honda, and another Hyundai. Honda at Hyundai, yung puti Hyundai. Okay? Yun ang mga nasanay ako. Volvo, that's a European car. Nissan, Mazda, Volkswagen, Das Auto, Honda, Lexus, Honda, Benz, Toyota. Of course, bihira to, Mitsubishi. At sa kaliwa niya, yung itim na SUV, that's Volkswagen. I would say that's Tiguan. Tiguan. That's 4,000 pounds. You'll be surprised kung gaano kabigat yung Volkswagen Tiguan na yan. Range Rover sa likod niya. Those are heavy but beautiful ride. Usually kapag mabigat ang sakyan, let's see kung tama ako. Is that a Tiguan? Oh, I'm wrong. That's an Atlas. Okay, but that's the Volkswagen. Ram, Honda. That's a Honda Rangeline. Honda SI. Maganda-gandang makina yan. It's the Civic, Ram, Hyundai, Audi, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford, Dodge Grand Caravan yan, Toyota Corolla, Dodge Grand Caravan. Okay, that's not my type of motorcycle. Nissan Rogue, okay, Dodge Grand Caravan, Honda, Acura. Dito sa harapan ko ay Honda, Porsche at Volkswagen. How did I do? Kamusta? Now, yung mga binanggit kong yon, mainly, that's their make. I can, nagbanggit ako ng mga model nila. Okay. The model nila. Pero hindi lahat. It's been a while since nung huli akong nag-aral talaga niyan. I mean, binanggit ko yan. Years, I would say. Decade na. Not really decade, kasi, no, not really decade naman. Ano ba yung sinasabi ko? Kasi inaaral ko yung mga anak ko doon. Kapag nasa bus stop kami, so naghihintay ng school bus, yun ang ginagawa namin. Sinasabi ko sa kanila, ano yan anak? At i-recite nila yun sa akin. Kaya one time, nagtanong yung kanyang lolo, tinanong si Bunsunita ng kanyang lolo, at sinabing, Apo, ano yung sasakyan na yan? At sinabi ni Bunsuni, sabi niya, Pa, that's a Chrysler. Pa, that's an Acura. And I smiled, and kasi I'm very proud. Ito yung mga tinuro ko sa kanila. Gusto ko one time, sabi ko sa kanya, hey, punta tayo sa isang kanto, I'll shoot a video habang sinasabi mo yung mga dumadaan, anak. Nahihiya siya kasi sabi niya, Daddy, don't wanna be in a video, your video. Pero sabi ko, that's fine, anak. Again, we gotta respect their wishes. Although, wala nagpe-prevent sa atin para kulitin sila paminsan-minsan. I love my kids. I think I taught them well. Oh, may security dito. Let's see. Ito nga pala nangyayari kapag may mga donations dito. May mga donations dito. Ito ang nangyayari. Binubuksan na lang nila, kinukuha nila. Yan. Sama, no? Pambasurahan. At minsan basura nilalagay nila dyan instead ng mga donation ng mga damit. Well, I hope maganda yung kuha ko at nakita ninyo yung mga sakyan. Of course, some of you have no way na ma-confirm yung mga sinabi ko. Just trust me. Just trust me. Ito yung
Ito yung mga ginagawa ko noon nung kabataan ko. Yung mga iba, alam ko yung horsepower nila at alam ko yung kanilang torque. Because mahilig akong magkarera noon. Alam niyo yung mga drag race. Kabilang ako sa mga nagda-drag race noon. Pero hindi ako yung nakikita nyong todo-todo drag race. Okay? Most of the time, doon lang ako sa crowd. At may interest ako sa sasakyan. That's right. Ito na ako.